Today, we will be walking in the footsteps of a Grab/Lalamove driver, or they call themselves the Transporter. Come and join me and let's ride with him and see what his day looks like. This is Jun Cabong. He has been a transporter for 4 years. During the week, he lives in a boarding house in Sampaloc, Metro Manila. And on the weekend, he goes home to his 4 children in Cavite so he can bring them to church. He starts his day at about 7 a.m. today because he has to move his children to a new place. He cooks breakfast at the same time for his lunch also. His breakfast is rice, egg, and pandesal. He brings his own cooked meal for lunch. It's way cheaper than eating out. He usually leaves the house very early to catch the volume of passengers going to work. Time to go. Before he leaves, he bids his kids goodbye with their grandmother. Grab is a ride-hailing app where passengers can book rides anywhere in Mega Manila and other big cities. At the same time, Lalamove is an app for the delivery of goods, packages, documents, and other items. I will try to book him and see how this works. Nilo Cabong. When you do this, most of the drivers will not pick up. Only Nilo will be the one to pick it up. Let's try. Let's place the order. Finding driver. Sana makuha natin siya. There you go. Okay, so he's here. So I think this is him. Let's see. Hello? Yes, sir. Lalamove. Hey June, okay. I'll go there. Eh, sumusunod lang sa SOP. Okay, sige. Thanks, bro. Okay, bye. Okay, I'll see you. I'll go to my Grab now. This is my driver. So anong ginagawa, bro, pag na-pick up mo yung passenger? I-accept mo muna siya, tapos confirm yung loading ng item. Okay. And then papunta na sa drop off. Okay. Kailangan mong picturean pa yung kwan. Kailangan picturean yung item. Okay. So he will drop me off sa drop off. Parkal is the drop off. So what time ka lumabas kanina, bro? Ngayon medyo late na, nag-asikaso pa lipat ng bahay. Pero usually 7 o'clock nasa labas na. In a day, nakakailang passengers ka? Average? Average ko sa biyahe isang 8 to 10. So, mas nakakapagod kasi ang Lalamove kaysa sa Grab. Mapapabuhat ka na mabibigat eh. Sa Grab? Sa Lalamove. Maiwasan minsan. So dual ka pala, Lalamove and Grab. So kung depende lang namin ngayon yung ngayon kasi lalabas yung BIR ng Grab. Tapos bukas mapasok na ulit sa Grab. So average every day
nakakasampung passenger ka. Pero kung hahatawin mo, dadami. Pag may pangangailangan. Oo, no? So saan mas malaki kita? Lalamove or Grab? Grab. Grab. Mas okay ang kita sa Grab. Okay. Kasi minsan pag tinulo ko yung biyahe sa Lalamove buong araw, kinabukasan daw makalabas ng maaga. Sakit sa katawan. Dahil usually Lalamove kasi it's Lalamove is Items. Items delivery. Yung hindi na kaya sa motor, ito na ang kasunod. Okay. So yung Lalamove it's more of item delivery. Item talaga. Yung Grab is more of like human transport, ganyan. So in a day, magkano kinikita mo minus the boundary? May set kasi ako na goal na dapat hindi ako bababa sa 1,000 a day. Okay. Kaya lang itong nakaraan, kung may time kasi na disgrasya ako. Hindi sa sasakyan, sa labas. Bumagsak yung balikat ko, kaya ngayon limited yung hindi ako makaano ng mabibigat masyado ngayon. Okay. Pero ang usual talaga, ang target ko araw-araw dapat hindi ako bababa sa 1,000 kasi net na yun. Net yun kasi yung magana ako sa gastos araw-araw. Lalo na pag may pasok mga bata. So ilan yung anak mo? Anak ko 4. Pero may Children's Foundation kasi ako. Okay. So meron lang isa na nakapagtapos na ng senior high. So kaya na-refer mo yung mag-Grab or Lalamove dahil sa pandemic. Mas yung saka merong income araw-araw. We're here. This is a place called Parkal. So, tambay muna tayo dito. Okay, so and then so pag na-drop off mo, what do you do? Arrive. Okay. Cash collected din, Oo. Wala yung mabait si right to rin siya. Okay, so I'm a good passenger, 5-star passenger. And I will rate him later also. 5-star to. So siya bro, halimbawa kung magkano yung price na nakalagay, less pa yan, less 20% pa yan. Kailangan mo. Okay, so complete. Jun, kamusta biyahe today? Ay naman, pag ganitong oras, hindi masyado maaga nakalabas. Sigurado to mag-overtime ako mamaya. Nabanggit mo kanina na yung mas prefer mo to kaysa sa nag-opisina ka. Pero not bad, no? 1,000 pesos per day. Dapat. At least 1,000 pesos, no? Para mabuhay mo yung pamilya mo. Okay. So, ano naman yung mga challenges, bilang isang mobile riding app rider? Unang-una yung pag masama ang panahon, syempre. Pag 1-2 araw yon walang biyahe, apektado din. Malaking yun. Pag 1-2 araw na hindi makabiyahe. Aside sa makulan, yung weather talaga, ano isa pa sa mga challenges nyo bilang rider? Kasi narinig ko iba medyo natatakot sila dahil yung mga pasahero minsan, gano'n. Oo. Tulad na ito sa isa sa kasamahan na ang dinala pa ang laman pala ng package
bawal na gamot. Mm. Dahil nasa kanya yung item, siya yung kinulong. Siya yung hinuli. Yung isang kasama ko nung una na nasa motor pa ako, pasahero niya, tapos inagaw yung motor niya. Ah. Yung, So, yun yung mga risk din, no? yung lalo na paggabi. Bukod pa doon sa kalsada, pag pagod ka na, iba na yung yung takbo mo eh. Iba na yung But have you met an accident by Meron. riding? Pauwi na ako. Last na nakakababala ng pasahero. Wala pang 1 minuto, napapikit ako. Pag bangga ka. So ano nangyari sa akin mo? Basag yung isang headlight. Wow. Yung bumper. Ang problema pa, paglabas ng bakal saan, natusok yung gulong nung nabangga ako. Hindi So, nasira di gulong yan. sabog kagad yung gulong. Wow. Yun ang din, pagpagod na. Kaya ngayon pagka inaantok, tabi na talaga ako. Yun ang pinakakalaban pag inaantok. Iba yung antok kasi na may kasamang pagod eh. So, usually, 7 o'clock, labas mo, anong oras uwi mo? Sa ngayon, wala akong permanenteng oras eh. Basta makota ka, and then ko yung kailangan ko. uwi ka na. Pagka na. Tapos, pag may mga kailangang habulin na, overtime pa. Paano mo binabalanse? Siyempre, ikaw walang oras, may 4 na anak ka, may susuportahan ka. Paano mo binabalanse? Tapos, may pamilya kang alagaan. Challenging talaga pagdating sa mga bata, lalo na ngayon. Mas marami yung araw na hindi ko sila kasama. Ang lagi ng bata makipaglaro. Minsan mabigat sa loob ko, sinasabi kong wag muna kasi pagod ako. Magpahinga muna ako. Yung bata gusto talaga makipaglaro. Yun kasi bihira lang na magkasama kami. Yan ang medyo mabigat sa akin lagi. Kasi wala naman akong lagi kundi mga bata. Bilang isang tatay, medyo masakit man yan. Kaya pag kasama ko sila, quality time talaga. So kung meron ka mang encouragement sa mga kagaya mong transporter, ano yung mga maipapayo mo sa kanila? Unang-una, malaking lagi bago lumabas, bago guidance, humingi ng guidance kay God kasi bukod sa sa pagtatrabaho, kahit regular driver lang, iba yung sa kalsada eh. Ilang beses ko na encounter na pag gusto mo makipag-away, madali lang. Pinakamatindi, naranasan ko yung nasigawan ako, bariling kita. Wow. Yun ang, hindi lang sa trabaho, kahit sa kalsada, lalo na pag nasa kalsada. Tapos itong trabaho namin ganito, tiyagaan lang din eh. Pero kailangan talaga sa katawan. Sa katawan talaga ang puhunan dito. Ang katawan talaga. Alagaan talaga ang katawan sa yun ang puhunan sa trabaho na to. Salamat ulit at ingat sa biyahe. Thank you. Okay. Thanks. As he drops me off, he goes about his day. We'll see him later when he goes home. We can't come with him while he's driving other passengers. At lunch break, he prefers to bring his lunch. This way, it's cheaper than going to a karinderya. His baon is Jollibee? No, it's just a box of Jollibee. As Filipinos, mostly we recycle. Anything that can still be useful, we'll save it. We don't throw away bottles of peanut butter. We clean them and make them as our table glass. Or an ice cream container that can be useful for leftovers. To cap the day, since it's the weekend, he goes home to his children, plays with them, have dinner with them, and call it a day. So this is a day in the life of a transporter. Tiring yet fulfilling.
especially he sees the smiles from his kids. Ayun,